Panginoon, salamat o Jesus for this another wonderful opportunity that you have given us. Salamat Panginoon na kami po ay muli magkakasama online upang mag-aral ninyo po mga salita. Dalangin po namin o Father God ang pagsama naman ng Espiritu, kayo po maging tagapagturo namin Panginoon, and we pray na mangusap ka sa amin individually and personally o Father God. Sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral po natin tonight as we celebrate Christmas, a simple message of Christmas grace. Kukuhanin po natin yung ating main text sa Matthew chapter 1 verses 18 to 25 at yung supporting verse po natin sa Isaiah chapter 9 verses 1 to 7. Again, Merry Christmas po sa ating lahat. So again, we're celebrating the birth of our Lord and Savior Jesus Christ. Sabi po ng ating Matthew chapter 1 verses 18 to 25, itong naganap ng ipanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda na magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So ito yung status ni Joseph at saka ni Mary. So sila po ay naka-engage na pero nalaman nga nitong si Jose na nagdadalang tao na si Maria dahil sa kapangyarihan naman ng Espiritu. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. So ganun pala yung scenario. Kasi siguro nag-iisip si Jose na nagdadalang tao itong si Maria then hindi siya yung ama nung pinagbubuntis ni Maria. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang berhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. So alam po natin yung verse na ito. Ayan, so syempre yung pinagbuntis nga ni Maria, walang iba kundi ang ating Panginoon, si Jesus Christ. Big sabihin, Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Yan, so ito po yung picture nung nangyari. Kaya itong si Joseph, sumunod siya sa pinapagawa sa kanya ng ating Panginoon dahil nangusap sa kanya ang Panginoon through angel. Sabi rin ng Lucas chapter 2 verses 1 to 14, nang panahong iyon, iniutos na Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat ng nasa sakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa nung si Cirenio ang gobernador ng Syria, kaya't umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea sa Bethlehem na bayang nasinilangan ni Haring David sapagkat siya'y mula sa angkan ni David. Kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa na noon ay nagdadalang tao. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumamit ang oras ng panganganak ni Maria. Yan, so ito na nga yung magsisilang na si Mary. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki, binalot sa lampin ang sanggol at inihaga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. So ito po yung picture nung time na manganganak na nga itong si Mary. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyong isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban.
biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hugpo ng mga anghel sa kalangitan. Sila nagpupuri sa Diyos sa tumaawit, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Yan. So ito nagpakita yung angel, yung hukbo ng angel dun sa mga pastol to declare na isinilang na nga po yung ating Panginoong Heso Kristo. Yan. So ganun po ka-magnificent yung nasaksihan ng mga pastol na shepherd ng kanilang mga tupa nung dineclare nila na naisilang na nga yung ating Panginoong Heso Kristo. And then sabi nung Luke chapter 2 verses 15 to 20, nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Nagmamadali silang pumunta roon at natagpuan nila sina Maria at Jose at naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Namangha ang lahat nang nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbalay-balayan. Umalis sa mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Yan. So binisita po nila yung ating Panginoon following yung sinabi sa kanila ng mga anghel. Sa Matthew chapter 2 verses 1 to 12 naman, sabi dito, panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas, so hindi po mga hari, again mga pantas. Mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. So yung mga pantas na ito, matagal na nilang iniintay yung Mesiyas. So yung iniintay nila na sign, nakita na nila sa kalangitan yung bituin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautosan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumagon sila, sa Bethlehem po, sapagat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagat sa iyo magmumulang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. So nakalagay na po, nakaprophesy na sa Bethlehem isisilang yung ating Panginoon. Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes sa mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin, hanapin ninyong mabuti ang sanggol, kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta ron at sumamba rin sa kanya. So mali yung sinasabi nitong si Haring Herodes, hindi naman ganun talaga yung kanyang intention kasi gusto niyang ipapatay yung Mesiyas. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ayun. Ganun na lamang kanilang kagalakan na makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling na Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Nang papauwi na ang mga pantas, again mga pantas, hindi po mga hari yung dumalaw kay Jesus, kundi mga pantas. Nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. Ayan. So ito po yung tatlong pantas na dumalaw sa ating Panginoon. Yan. Sabi dito sa English, and when they were coming to the house, they saw the young child with Mary his mother and fell down and worshiped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, and frankincense, and myrrh. Ngan. So tatlo pong regalo yung tinanggap ng ating Panginoon. Yung gold po is a symbol of kingship on earth, paghahari dito sa ating mundo. Frankincense and incense as a symbol of deity, pagka-Diyos ng ating Panginoon. And myrrh, an embalming oil as a symbol of death. Kasi alam naman po natin na si Jesus Christ, na-prophesy na rin po yun na siya po ay makukrucify sa cross para tubusin ang humanity. Yan.
So, na-foretold yung birth of Jesus Christ. Sa Isaiah pa lang, nakasulat na po ito in the Old Testament, sa Isaiah chapter 9 verses 1 to 7. Sabi dito, ngunit napawi na ang dilim sa bayang matagal ng namimighati. Noong mga nakarang araw, inilagay niya sa kahiyan ang lupain ng Zebulun at ang lupain ng Naphtali. Ngunit sa panong darating, dadakilain ang lupain ito, daan ng papunta sa lawa sa ibayan ng Jordan sa Galilea ng mga hintil. Nakakita ng isang maningning na liwanag, di ba yung nangyari kaninang binasa po natin. Ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman, sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot na ng dilim. Pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Nagagalak sila na parang panahon ng anihan at parang mga tao naghahati-hati sa nasamsam na kayamanan. Sapagkat binali mo ang pamatok ng kahirapan at ang mga bigatin sa kanilang balikat ay pinasan, pamalo ng mga api, iyong binali tulad sa Midian na iyong ginapi. Ang panyapak ng mga mandirigma at ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Yun po yung ating Panginoong Yesus. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakalab sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag na ito at pamamahalaan na may katarungan at katwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sabi naman ng Isaiah chapter 40 verses 1 to 11, alawin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Alawin ninyo siya. Inyong ibalita sa mga taga Jerusalem, tapos na ang kanilang pagdurusa sapagkat nabayaran na nila ng lubos ang kasalanang ginawa nila sa akin. Ganitong isinisigaw ng isang tinig, ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran sa ilang. Tambakan ang mga libis, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga bako-bakong daan. Mahayag ang kalulatian ni Yahweh at makikita ito ng lahat ng tao. Si Yahweh mismo ang nagsabi nito. Magpahayag ka, ang sabi ng tinig. Anong ipapahayag ko? Tanong ko. Sumagot siya, ipahayag mo ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. Natutuyo ang damo, kumukupa sa mga bulaklak. Kapag sila'y mahipa ng hangin mula kay Yahweh, tunay nga ang tao ay tulad ng damo. Oo, ang damo'y nalalanta at kumukupa sa mga bulaklak. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Kaya nga kahit 2,000 years ago na nangyari ito, patuloy po natin pinag-aaralan ang birth of the Lord Jesus Christ. Umakyat ka sa tuktok ng bundok o Zion. Magandang balita ay iyong ipahayag o Jerusalem. Sumigaw ka, huwag matatakot. Sabihin mo sa mga lunsod ng Judah, narito na ang inyong Diyos. Dumarating ang Panginoong Yahweh na taglay ang kapangyarihan, dalang gantimpala sa mahinirang. At tulad ng pastol, pinapakain ng kanyang kawan sa kanyang mga bisig, ang malilit na tupay kanyang yayakapin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ng mga tupang may supling. So ano po ba yung benefits ng Christmas? So naintindihan na natin yung history, na-recall natin ano yung sinasabi ng Old Testament, ng New Testament about Christmas. Pero ano bang pakinabang ko dyan? Peace on earth, number 1, sabi ng Luke chapter 2 verse 14, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. At tayo po yun. So tayo po yung tumanggap ng kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon. Pangalawa, assurance that the Lord God is with us. Sabi ng Isaiah 7:14, dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan, magliling isang dalaga at magsisilang na isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel, nang ibig sabihin, God is with us. Ano pa po? Regalo ng buhay na walang hanggan, 'di ba? 1 John chapter 5 verse 11, at ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamtam natin saan daw? Sa pamamagitan ng kanyang anak, sa pamamagitan ni Jesus Christ. At sabi ng Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan nino? Ni Kristo Jesus na ating Panginoon. At yung favorite verse natin, John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, referring to Jesus,
upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya, referring to us, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So sana tinitreasure natin ito na, ay oo nga, andun pala yung kapayapaan, kinamit natin yung kapayapaan mula sa Panginoon, the Lord is with us, andun yung buhay na walang hanggan. Yan. Sabi din ng Titus chapter 3 verses 4 to 7, ngunit ang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos nating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin, because of the grace of God. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesus Christ, upang tayo gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo maging tagapagmana ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. The Lord God orchestrated Jesus' birth to bring grace to us. We have great reason to praise God for sending us His Son. So sana lagi nating maalala yan tuwing Christmas na oo nga no, the Lord has been so gracious to us na pinakita niya talaga sa atin yung pag-ibig niya sa pagbibigay ng kanyang nag-iisang anak para tayo pong lahat ay iligtas. Ang tunay na mensahe ng Pasko ay ang walang hanggang Diyos na naparito sa lupa sa anyo ng isang tao upang iligtas ang kanyang sariling nilikha. Ito ay kinakailangan dahil ang nahulog na tao, tayo po yun, ay nalubog sa kasalanan at walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbubuhos ng dugo. So kaya si Jesus Christ, kailangan niyang i-offer ang kanyang sarili, kailangan niyang mamatay sa krus para tayo po'y mapatawad sa ating mga kasalanan, upang maipakita ng maliit na sanggol na ito na may lampin ay dumating para sa isang layunin. Ang sabsaban at ang krus ay dapat makitang magkasama. So more than just maalala natin na si Jesus Christ is sinilang here on earth, dapat alalahanin natin that the Lord Jesus Christ sacrificed Himself sa cross para tayo po ay tubusin. Siya ay naparito upang mamatay para sa iyong mga kasalanan at sa aking mga kasalanan at para sa mga kasalanan ng buong mundo. Ang mga kamay ng maliit na sanggol na kalaunan na ipinako sa isang masungit na krus na gawa sa kahoy ay ang mga kamay na kadalasang nagmamahal na inaabot at tinadala tayo sa mga kahirapan ng buhay. 'Di ba? Dapat lagi natin makita ang Panginoon sa lahat ng area ng ating buhay. At nakikita natin sa sabsaban ay ganap ng Diyos na pumarito sa lupa upang mamatay, upang ikaw at ako ay magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan upang matanggap natin ang pinakadakilang regalo sa lahat. Ang iyong pinakamagandang Pasko ay hindi nagmumula sa masayang nakabalot na mga regalo sa ilalim ng Christmas tree, kundi sa isang nababalot ng lampi na nakahiga sa isang kahoy sa sabsaban sa bayan ng Bethlehem, ang isa na ang kaarawan ay pinagdiriwang natin. Tayo pong manalangin, Panginoon. Salamat, O God, na patuloy po namin inaalala ang inyo pong kaarawan, Panginoon. And more than that, inaalala po namin ang tinapos sa pong gawa sa cross of Calvary. Salamat, Panginoon, that you have been so gracious to us, Panginoon, so loving to us. Alam namin, Panginoon, na napakahalaga na patuloy na yung tunay na kahulugan ng Pasko, patuloy na mag-instill sa aming puso at kalooban, Panginoon, to share the gospel to the lost, to share your love to other people as well. Dalangin namin, O Father God, na patuloy pa kaming lumago sa aming relasyon sa inyo, Panginoon, at patuloy nga na kayo po ang makita na lahat po na aming ginagawa. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.